Kabanata 21. Iris, kung ano ang hindi nakakapatay sa iyo ay nagiging mas matalino ka. Hindi naligtas para sa iyo na manatiling mag-isa sa labas. Bumalik ka at manatili sa amin. Sabi ni Gilbert na may pag-aalala. Hindi niya maiwasang mapasulyap din kay Leon. Nais niyang bumalik sa kanila ang kanyang anak sa dalawang dahilan. Ang isa ay dahil sa pag-aalala para sa kanya, habang ang isa ay upang paghiwalayin ang kanyang anak at si Leon. Batay sa kanyang nakita sa ngayon, malamang na hinahabol ni Leon ang kanyang anak. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Leon na subukan ang kanyang kapalaran sa pagliligtas kay Elder Young. Sa huli, maswerteng nailigtas siya ni Leon. Si Leon ay isang karaniwang tao na walang kakaiba sa kanya. Si Leon ay hindi karapat-dapat kay Iris. Imposible. Tumanggi akong bumalik dito. Nakatira ako sa isang lugar na may maraming high-end na villa. May mga dedicated na mga security guard na nagbabantay sa lahat ng oras. Nag-ayos na rin si Lolo ng 6 na bagong bodyguard para sa akin. Sa pagprotekta nila sa akin sa hinaharap, ang aking kaligtasan ay dapat siguraduhin mo. Umiling si Iris at tumanggi, pauwi na siya nang siya ay kinidnap noong gabing iyon. Ito ay isang hindi inaasahang pangyayari, kung may gumawa ulit sa kanya, walang kwenta kahit na siya lumipat pabalik. Pero, wala nang ibang masasabi tungkol dyan. Hanggat nandito pa si Daisy, hindi na ako babalik. Mariing sabi ni Iris. Nadamay si Gilbert na walang magawa, at binaril si Elder Young bilang pagsusumamo at sinabi, tingnan mo Tay, mas nakikinig si Iris sa iyo. Dapat mong sabihin sa kanya na bumalik. Hindi na kailangan. Kung ayaw na niyang bumalik, hindi na kailangan na siya ay pilitin mo. Kailangan lang nating magpadala ng ilan pang mga tao na lihim siyang bantayan. Walang dapat na problema, mahinahong sabi ni Elder Young. Alam niya na ang mga alitan ni Iris kay Daisy. Alam din niya iyon ay hinding-hindi magkasundo ang dalawa. Sa totoo lang, hindi rin niya gaanong gusto si Daisy. Gayunpaman, maswerte si Daisy. Nanganak siya ng isang anak na lalaki para sa kay Gilbert. Siya ang magiging tagapagmana ng kanilang pamilya. Nagawa niyang sumakay sa coattails ng kanyang anak. Kahit na hindi mataas ang tingin ni Elder Young kay Daisy, ganoon siya na pinilit na panatilihin ang isang mata. Walang paraan na mapaalis niya si Daisy sa pamilya para sa kanyang apo na kapakanan. Iris, halos hindi ka na bumalik. Ipakita kay Leon ang paligid ng lugar sa ngayon. Samahan mo akong kumain bago kayong umalis na dalawa, nakangiting sabi ni Elder Young. Okay, tumanggo si Iris bago niya inilabas si Leon sa pangunahing bulwagan. Nang makaalis sina Iris at Leon, hindi na napigilan ni Gilbert ang sarili mula sa pagpapahayag ng kanyang pag-aalala. Tay, maaaring hindi mo alam ito, ngunit si Iris at Leon ay maaaring magkarelasyon ngayon. Ang dalawa sa kanila ang mananatili sa isa't isa. Kung hindi kumilos si Iris, natatakot ako sa kahihinatnan. Malamig na bamantong hininga si Elder Young, ang dami mong kalokohan. Ipinaliwanag na sa akin ni Iris ang lahat sa telepono. Wala siyang kinalaman kay Leon. Ito ang inyong hindi pagkakaunawaan. Walang bahay na mauuwian si Leon. Pansamantala lang niyang binibigyan si Leon ng matutuluyan para bayaran siya. Kahit na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, ito ay talagang mahirap sabihin pagdating sa mga damdamin. Paano kung ang dalawa sa kanila ay magkaroon ng damdamin para sa isa't isa pagkatapos ng pananatili? Nag-aalala pa rin si Gilbert. Walang what if dito. Si Iris ay napakahusay na babae. Mataas din ang standards niya. Napakaraming mayamang tagapagmana at mahuhusay na binata ang nagtangkang ligawan siya ngunit nabigo. Paano siya mahuhulog sa isang taong karaniwan at hindi katangi-tangi gaya ni Leon? Kinawayan ito ni Elder Young nang walang pakialam. Ito ay isang posibilidad lamang. Walang imposible sa mundong ito. Kailangan nating panatilihin ang ating mga bantay. E ano ngayon? Ang pagkakaroon ng ilang kasintahan o kasintahan ay isang bagay na hindi kapani-paniwalang normal sa kasalukuyan. Walang masama kung gusto ni Iris na makipagrelasyon kay Leon. Ito ay isang pagkakataon para sa kanya upang maranasan ang romantikong buhay.
Ito ay magiging maayos basta makahanap siya ng karapat-dapat na lalaking mapapangasawa sa huli. She's so stubborn naman. Kabaligtaran ang gusto mo kung makikialam ka sa buhay niya. Mas mabuting hayaan na lang na natural na umunlad ang mga bagay-bagay, mahinahong sabi ni Elder Young. Mga mayayamang pamilya na may pangmatagalang pamana tulad ng sa kanila ay mas unahin ang pagpapakasal sa mga tamang tao. Gagawin niyang hindi papayag na mapang-asawa ng kanyang apo sa karaniwang tao. Gayunpaman, malaya si Iris na gawin ang gusto niya noon kung magpakasal siya. Hindi siya makikialam sa buhay ni Iris. Totoo yan. Ty, ikaw ang matalino. Si Gilbert ay biglang nakakita ng liwanag. Ang kanyang mga alalahanin ay lubusang nagkalat. Pagkatapos ng hapunan, magkasamang umalis sina Leon at Iris sa tahanan ng Young. Nagtungo sila sa kanyang villa sa Dragon Bay. Sa sandaling iyon, inayos na ng kasambahay ang isang silid na matutuluyan ni Leon. Nakahiga sa kama, sa wakas ay nagkaroon ng kapayapaan si Leon. Binalak niyang tingnan ng maayos kung ano ang kanyang namana sa ninuno ng mga lobo. Pagpikit ng kanyang mga mata, ang alon ng mga alaala na namana niya ay damaloy sa kanyang isipan. Kabilang sa mga ito ang iba't ibang mga sinaunang at lihim na mga pamamaraan. May mga medikal na aklat, lihim na manual, at marami pa. Mayroon ding paraan para sa dalawang pagsasanay. Nagpasya si Leon na alamin kung ano ang mga pagsasanay na iyon. Itinuloy ng mga martial artist ang martial arts. Nagsanay sila ng panloob at pisikal na lakas. Ang mga sage art practitioner ay nagsanay ng sage arts. Nakatuon sila sa mga espiritual na enerhiya ng mundo. Kung ikukumpara, ang mga sining ng sage ay mas malalim at mas mahirap na mamaster. Gayunpaman, pagkaraan ng libu-libong taon, matagal nang nawala ang sage arts. Kahit na ang mga martial artist ay hindi kapani-paniwalang bihira. Parang kapansin-pansin ang sage arts. Pakiramdam ni Leon ay isang bagay na kailangan niyang kunin. Itinapon ni Leon ang anumang naliligaw na pag-iisip habang naka-cross-legged siya sa kama, nagsimulang magsanay. Habang siya ay nagmumuni-muni at huminga sa loob at labas, ang mga manipis na tipak ng espiritual na enerhiya ay nagsimulang dahan-daang damaloy sa kanyang katawan mula sa hangin. Ang mga bakas na dami ng espiritual na enerhiya ay nagsimulang magtipon sa loob ng mga sentro ng enerhiya ng kanyang katawan. Ang espiritual na enerhiya ay dahan-daang nagsimulang damaloy at lumaki sa laki ng isang butil, na nananatili sa loob ng kanyang sentro ng enerhiya. Sa oras na nagising si Leon mula sa kanyang practice, madaling araw na noon. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Leon, hindi siya nakatulog sa isang buong gabi, ngunit hindi lamang siya nakaramdam ng pagod, naramdaman niya ang hindi kapani-paniwalang gising. Parang napuno ng enerhiya ang buong katawan niya. Pumasok na ako sa unang yugto ng pagpipino ng enerhiya, at kinuyam ni Leon ang kanyang kamao habang nagpapakawala ng ngiti. Nakakalungkot na walang gaanong espiritual na enerhiya sa paligid. Kung hindi, malamang na mas mabilis pa ako, na umiling si Leon. Base sa mga alaala niya na minana, ang sage arts ay nangangailangan ng espiritual na enerhiya mula sa kapaligiran. Kung mas maganda ang paligid, mas magkakaroon ng espiritual na enerhiya. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mga sinaunang eksperto ang gustong magtago sa mga malalalim na mga bundok. Mga bundok. Tama, napapaligiran ang mga villa sa lugar ng mga bundok at ilog. May bundok sa likod mismo ng villa na ito. Maaari bang masiksik ang espiritual na enerhiya doon? Sa sandaling naisip ito ni Leon, nakaramdam siya ng tukso na umakyat sa bundok upang subukan ito. Gayunpaman, pakiramdam niya ay huli na ang lahat. Itinapon niya ang paniwala, at pinaplanong pag-isipan ito sa gabi. Matapos gawin ni Leon ang kanyang mga plano, natapos na si Jenny sa paghahanda ng almusal at tinawag siya. Sa hapagkainan, patuloy na nagnanakaw ng tingin si Leon kay Iris habang kumakain siya, na medyo hindi komportable. Leon, pwede bang tumutok ka na lang sa pagkain? Bakit mo iniingatang nakatingin sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Si Iris ay hinawakan ang mukha niya na nagtataka.
Hindi naman sa ganun, naisip ko lang na mabilis na maghanap ng lugar na mauupahan sa isang lugar. Pagkatapos ay makakaalis na ako, awkward na tumawa si Leon. May pera siya sa sandaling yun, masama ang pakiramdam niya na ipagpatuloy ang pananatili kay Iris at umasa sa kanya. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang pag-alis sa hindi malamang dahilan. Biglang napatigil sa pagkain si Iris habang mahinang sinabi, "Pwede kang manatili rito. Marami pa akong bakanteng kwarto, mas maginhawa para sa iyo na manatili sa akin sa halip na maghanap ng mauupahan sa labas." Napakalungkot na manatili dito mag-isa sa nakalipas na 2 taon. Gusto kong may kumausap sa akin. Talaga, iyan ay mahusay. Tuwang-tuwa si Leon. Kung tutusin, makakaipon siya ng pera noon. Gayunpaman, kinumpirma lamang nito ang mga iniisip ni Iris tungkol sa kanyang pagiging pervert. Iyon ay hindi naman isang masamang bagay. So, Iris rolled her eyes at Leon, "Bilasan mo kumain. Pagkatapos mong kumain, dadalhin kita sa kumpanya at aayusin mo ang trabaho mo." Okay, tumango si Leon. Sa pag-aakalang hindi lang siya makakatira sa parehong lugar ni Iris sa hinaharap, kundi sabay na pumunta at bumalik mula sa trabaho, hindi niya napigilan ang sarili na makaramdam ng kaunting saya. Pagkatapos nilang mag-almusal, dinala ni Iris si Leon sa garahe ng villa. Napakalaki ng garahe, at kakaunti ang mga sasakyan sa loob. Ang lahat ng mga sasakyan ay mga luxury car na nagkakahalaga ng maraming pera. "Leon, maaari kang pumili ng alinman sa mga kotseng ito na gusto mo. I'll give one to you to go to work with in the future," tinuro ni Iris ang hilera ng mga sasakyan sa harapan niya at sinabing. Nagulat si Leon. Nagmamadali niyang itinaas ang kanyang mga kamay at sabi niya, "Wala pa akong driver's license." Natigilan si Iris, "Wala kang driver's license?" Iyon ay gumagawa ng mga bagay na medyo hindi komportable. Natahimik sandali si Iris bago siya biglang may naisip, "Then you can ride bikes." "Marunong akong magbike. May lisensya din ako para sa kanila," tumango si Leon. Siya ay itinuturing na mas mababa sa isang aso sa mga Mansons, at walang paraan na siya ay pinayagan na magmaneho ng sasakyan. Gayunpaman, regular na kailangan siya ng mga Manson upang patakbuhin ang kanilang mga gawain. Para sa kapakanan ng kaganhawahan, nakuha nila siya ng isang gamit na segunda manong motorsiklo. Iyan ay mahusay. May motor ako dito na binigay ng tita ko para sa aking kaarawan. Hindi ko ito ginagamit, bakit hindi ko ibigay sa iyo para makasama mo sa trabaho? Hinayla ni Iris si Leon papunta sa isang sulok. May isang makulay na pink na motorsiklo doon, huwag mong maliitin itong motorsiklo, it's worth at least $100,000. Ano, ganun ba kamahal? Laking gulat ni Leon na halos malaglag ang kanyang panga sa lupa. Tama iyan. Naaalala ko ang sinabi sa akin ng aking tiyahin na ito ay isang limitadong edisyon ng commemorative model mula sa Rolls-Royce. Sa tingin ko ang presyo ay humigit kumulang $250,000. Sabi ni Iris pagkatapos mag-isip. Napatulala si Leon. Tahimik siyang nagmura sa kanyang puso. Kahanga-hanga ang mga mayayaman. Ang isang motorsiklo lamang ay mas mahal na kaysa sa maraming mga high-end na luxury car. Hindi ba masyadong absurd iyon? I wasn't looking down on it, I just feel like the color might not suit me. Isang awkward na ngiti ang pinakawalan ni Leon. Pagkatapos noon, nag-alinlangan siya saglit bago naglakas loob para sabihin, "Iris, we'll be working together in the future anyway. Hindi ba mas komportable kung sasama na lang ako sa iyo sa trabaho? Wala akong pakialam, ngunit kailangan mong pag-isipan ito. Kung makita ng iba na magkasama tayo, maaaring magdulot ito sa iyo ng ilang hindi kinakailangang problema. Hindi rin ito magandang pangmatagalang plano. Kung meron kang kahit anong mga pribadong usapin na kailangan mong harapin, ito ay napakahirap at hindi maginhawa para sa iyo na walang paraan ng transportasyon." Nagkibit balikat si Iris, akala niya ay isang ganap na pervert si Leon. Napakadali niyang naipahayag ang kanyang panloob na mga saloobin.
Mabilis na napagtanto ni Leon na si Iris ay magkakaroon ng maraming manliligaw sa kanyang titulo bilang ang pinakamagandang babae sa Springfield City, sa itaas ng kanyang katayuan bilang anak ng mga Young. Hindi niya maaaring maging sanhi ng hindi kinakailangang problema sa harap na iyon. Fine, gagamitin ko muna itong motorsiklo. Pwede nating pag-usapan ito pagkatapos kong makakuha ng lisensya sa sasakyan. Ngumiti si Leon ng pilit habang masanuring sumakay sa motorsiklo. Si Leon ay nakasakay sa isang Mar-Eagle na racing bike. Siya ay dapat na tingnang napakakahanga-hanga at gwapo, ngunit salamat sa kulay rosas na kulay ng bike, at ito ay medyo masayang maingay. Hindi napigilan ni Iris ang pagtawa. Ang lamig niyang panlabas ay tila natutunaw habang siya ay nagpakawala ng nakakaakit na tawa. Natigilan si Leon sa nakita. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. May moment pa nga siyang nag-wish that time na titigil sa sandaling iyon magpakailanman. Pagkatapos noon ay nagmaneho na si Iris palabas ng villa habang sumunod naman si Leon sa kanyang motorsiklo. Sa likod nilang dalawang itim na Mercedes ang sumunod na may distansya. Ang dalawang sasakyan na iyon ay puno ng mga bodyguard ni Iris. Inatasan silang protektahan si Iris ng palihim. Ang Elegante Group ay isa sa maraming kumpanya sa ilalim ng Young banner. Nakatuon ang kumpanya sa mga cosmetics at skincare na produkto. Kadalasan ay gumagawa sila ng mga mid to high-end na produkto. 2 taon na ang nakararaan, nagpasya si Elder Young na ibigay ang Elegante Group kay Iris pagkatapos niyang magtapos. Ito ay para sa kapakanan ng pagsasanay ni Iris. Noong panahong iyon, hindi ang Elegante Group ang pinakamalaki. Nagkaroon lamang ito ng market evaluation na humigit kumulang 40 hanggang 50 milyong dolyar. Ang mga kasanayan sa negosyo ni Iris ay hindi kapani-paniwala. Hindi niya binaygo ang kanyang lolo. Sa loob lamang ng 2 maikling taon, nagawa niyang doblehin ang laki ng Elegante Group. Ang Elegante Group ay mayroon ng pagsusuri na higit sa 130 milyon. Nagawa nitong iukit ang sarili sa cosmetic world ng Springfield City. Sa sandaling iyon ang peak hour para sa pagdating sa trabaho. Mayroong patuloy na daloy ng mga empleyado na pumapasok sa kumpanya, upang maiwasan ang anumang hindi kailangang gulo, nagmaneho si Iris sa kumpanya muna sa kanyang sarili. Naghintay si Leon ng ilang minuto bago siya sumakay sa kanyang motorsiklo sa loob, nakita niyang may parking spot sa di kalayuan. Sumakay si Leon sa bike at huminto sa tabi ng isang puting BMW, gayunpaman, bago pa man siya makahinto, biglang bumukas ang pinto ng BMW, na muntik nang mahulog siya sa lupa. Pagkatapos noon, lumabas sa kotse ang isang dilag na may mahabang binti at napakagandang figure. I'm so sorry, nagmamadaling paghingi ng tawad ni Leon. Si Leon ay palaging isang mapagparaya na tao na ayaw sa anumang salungatan. Kahit may kasalanan ang kabilang partido, humingi pa rin siya ng tawad sa simula. Marunong ka bang magmaneho? Hindi mo ba nakikita ang nangyayari sa paligid mo? Malamig na ngumuso ang dilag ng malungkot, kumunat ang noo ni Leon. Ito ay dapat na isang maliit na bagay, ngunit ang saloobin ng ibang tao ay nagparamdam sa kanya na hindi komportable. Miss, ikaw ang hindi tumingin sa likod mo bago buksan ang iyong pinto. Siguradong wala akong kasalanan. Isa pa, humingi na ako ng tawad sa iyo. Ikaw dapat maging mas makatwiran. Sa tingin mo hindi ako makatwiran. Galit na galit ang dilag, malamig niyang tiningnan ang bike ni Leon bago siya pumasok na may paghamak. Isang bagay na nakasakay ka sa isang motorsiklo, at kulay pink pa. Tumanggi kang maging isang maayos na lalaki at iginiit na maging isang kapatid. Nakakadiri, bakit ba pakialam mo kung ano ang kulay ng bike ko? Huwag kang mangbuli. Biglang namula ang mukha ni Leon. Siya ang natamaan ng pinto niya, pero siniraan siya nito sa pagsasabing kapatid siya. Kahit na siya ay isang banayad na lalaki, nagsimula pa rin siyang magalit. Sa sandaling iyon, mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga empleyadong nakapaligid sa kanila ang kanilang pagtatalo. Ilang empleyado ang nagsimulang tumingin. Oy, hindi ba Miss Summers iyon?
Si Miss Summers ay hindi lamang isang executive sa ating kumpanya, ngunit siya ay kinikilala bilang pangalawang pinakamagandang babae sa kumpanya. Talo lang siya sa hitsura at talento kay Miss Yang. Balita ko single pa rin si Miss Summers. Iniisip ko kung anong uri ng lalaki ang magiging maswerte para makuha siya sa hinaharap. Handa akong magdasal ng 10 taon ng sunod-sunod kung ibig sabihin na maaari kong makuha si Miss Summers na pakasalan ako. Pinagmasdan ng ilan sa mga lalaking empleyado ang dilag na may madamdaming kislap sa kanilang mga mata. Tingnan mo, sino ang lalaking iyon? Sakay siya ng pink na motorsiklo. Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa siya nakikita sa kumpanya dati. Hindi ko rin alam kung saang department siya galing. Hindi ba nakakahiya ang lalaking nakasakay sa pink na motorsiklo? Baka weirdo siya. Nagsimulang tumingin ang lahat kay Leon na may paghamak at paghamak. Pulang-pula ang mukha ni Leon sa puntong iyon. Nais niyang idikit ang kanyang ulo sa isang hawak. Hindi niya inaasahan na sisikat siya sa unang araw ng trabaho. Bago pa man siya opisyal na nagsimulang magtrabaho, salamat sa isang pink na motorsiklo. Kung ikukumpara sa kung ano ang tawag sa kanya ng ilang tao, bigla niyang naramdaman na ang kagandahan na tumatawag lang sa kanya na kapatid ay medyo magalang. Ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa lahat. Isa ka lang ate. Itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras ko. Tiningnan ng babae si Leon ng masama bago tumalikod at nagmamayabang na umalis. Ayaw niyang maging paksa ng pag-uusap sa pamamagitan ng pananatili doon. Gusto ni Leon na ipagpatuloy ang pagtatalo, ngunit siya ay itinuring na ito ang kanyang unang araw sa trabaho at napagpasyahan niyang huwag maghanap ng laban dito. Sa opisina ng presidente, inayos ni Iris ang ilang mga dokumento sa kanyang mesa nang pumasok si Ariel Summers na may nakasimangot na mukha. Hoy, anong nangyari sa'yo? Mukhang malungkot ka, sinong nakagalit sa iyo? Curious na tanong ni Iris. Huwag mo nang pag-usapan pa. Nabangga ko ang isang sisi sa labas. Galit na sabi ni Ariel. Isang kapatid na babae, hindi ba kadalasan ay napakahusay mo? Kailangan mo bang magalit ng husto dahil lang sa nakabangga mo ang isang kapatid na babae? Nagtataka si Iris sa sarili bago siya tila may na-realize. Teka, bad mood ka ba dahil may regla ka? Walang kinalaman sa period ko. Sobrang nakakadiri yung sisi na yun. Galit ako sa mga lalaking walang pahiwatig ng pagkalalaki. Medyo namula si Ariel. Nasa period na talaga siya. Wala siya sa magandang mood at madaling mainis. Sa totoo lang, alam niyang mali siya, pero walang kinalaman iyon sa kagustuhan niyang ilabas ang sama ng loob kay Leon. She was pretty, she had a great figure at mayaman siya. Nandito na ang period niya kaya gusto niyang magalit sa isang kawawang lalaki. May mali ba doon? Palagi niyang pinipili ang malalaki at masculine na lalaki. Siya ay mahal niya ang matitigas at malamig na mga sundalo sa TV. Lalaki si Leon pero nakasakay pa rin siya ng pink na motorsiklo. Iyon lang ay naiinis na siya, kaya naman, nararapat siyang pag-alitan. Oh, ano ba talaga ang nangyari? Tell me about it. Inayos ni Iris ang katawan at curious na tanong. Walang dapat banggitin. Alam ni Ariel na mali siya, kaya iniba niya ang topic. Tama, Iris. Paano nahawakan ang kidnapping na iyon? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 25. Ayos lang ako. Sa kabutihang palad, nandyan si Leon para iligtas ako. Umiling si Iris bago sinabi kay Ariel ang lahat. Si Ariel ay matalik na kaibigan ni Iris mula sa universidad. Walang masyadong kaibigan si Iris, at si Ariel lang ang itinuturing niyang mabuting kaibigan. Siyempre, inalis ang panliligaw. Walang paraan na sasabihin niya iyon kahit kanino. Sabi mo isa siyang lalaking hindi mo kilala, pero kinuha pa rin niya ang isang saksak para sa iyo. Para protektahan ka, nagpasya pa siyang mamatay kasama ang mga tulisan. Ngayon ay isang tunay na lalaki. Sa palagay ko dapat ay pakiramdam mo ay ligtas ka sa tabi niya. Naningkit ang mga mata ni Ariel. Minahal niya yung mga lalaking lalaki sa TV kasi she always lacks a sense of safety ever since she was young.
Sayang lang lahat ng iyon ay palabas lang sa TV. Sa pinakadulo, wala pa siyang nakilalang ganyan sa totoong buhay. Gayunpaman, isang pangunahing halimbawa ang lumitaw sa harap niya. Sa sinabi ni Iris, naramdaman pa niya kung gaano kaligtas ang pakiramdam na maprotektahan siya sa ganitong delikadong sitwasyon. Isang bagay na laging kulang sa kanya. Sigurado, napakalamig ng lipunan ngayon. Wala ng tao na kasing tapang niya na umalis. Kung hindi niya itinaya ang buhay niya para protektahan ako, namatay na ako, emosyonal na sabi ni Iris. Iniisip ang mga panganib na kinaharap niya noong gabing iyon, nakaramdam pa rin siya ng takot. Napuno siya ng pasasalamat para kay Leon. Iris, sabihin mo sa akin kung ano ang hitsura niya. Guwapo ba siya? Mukha ba siyang isa sa mga magiting at makapangyarihang lalaking iyon? Excited na hinila ni Ariel ang kamay ni Iris. Oo, napakagwapo niya. Tumango si Iris. Kahit na pakiramdam niya ay walang kakaiba sa hitsura ni Leon, mayroon pa rin na pagiging kaakit-akit sa kanya. Malalim na nakaukit din sa kanyang isipan ang eksenang pinuprotektahan siya ni Leon noong gabing iyon. Hindi ka pani-paniwalang gwapo si Leon noon. Kung tungkol sa kung siya ay makapangyarihan at kabayanihan, maaaring ito ay hindi isang bagay na makapaglalarawan kay Leon. Kailangan mo siyang ipakilala sa akin balang araw. Tingnan ko sa sarili ko kung ano ang hitsura niya. Nakangiting pumasok si Ariel na may pag-asa. Masama ang loob niya, ngunit nakalimutan na niya ang lahat ng iyon. Kahit na mas sariwa ang hangin. Hindi na kailangang hintayin pa yan, magkikita na kayo agad, nakangiting sabi ni Iris. Hindi lang niya ako niligtas pa niya ang lolo ko. Gustong gantihan siya ng lolo ko, pero siya ay may isang kahilingan lang, iyon ay isang trabaho, paliwanag ni Iris. Simple lang. Wow! Hindi lang siya makapangyarihan at may kabayanihan, ganoon rin siyang may matuwid na moral. Hindi na siya humingi ng kahit ano pabalik pagkatapos na magligtas sa iyo. Hindi ba't masyadong perpekto ang lalaking ganyan? Ani Ariel na bumilis ang tibok ng puso ng mga sandaling iyon. Siya ay nararamdaman at biglang napuno ng paggalang at paggalang sa lalaking iyon kahit na hindi niya nakita pa ito. Siya ay kahit na bumubuo ng isang imahe sa kanyang ulo. Napakagwapo ng isang binata na may puting damit. Mayroon siyang cool na ekspresyon sa kanyang mukha at isang hindi kapani-paniwalang dominanteng aura. Nakatayo siya sa ibabaw ng mga puting ulap habang siya ay tumitingin sa ibaba ng mundo. Perpekto. Knock, knock, knock. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng katok sa pinto. Si Leon ay pumasok mula sa labas. Iris, ay. Magsasalita pa sana si Leon nang siya ay mabilis na nakita si Ariel sa harapan ni Iris. Nakita rin ni Ariel si Leon. Ikaw. Nagkatinginan silang dalawa dahil sa gulat. Ano, magkakilala kayong dalawa? Napatingin si Iris sa nagulat na sina Leon at Ariel. Hindi lang kami magkakilala, siya ang sisi na sinasabi ko sa iyo noon. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawala ni Ariel at tumingin kay Leon ng masama. Yung kapatid na babae, natigilan si Iris. Saglit niyang kasama si Leon. Maaaring hindi kapani-paniwalang lalaki ang personalidad ni Leon, ngunit hindi siya sisi. Hoy, baka nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Hayaan mong ipakilala kita muli. Ito si Leon. Leon, this is my assistant, Ariel Summers. Simpleng pagpapakilala ni Iris sa kanilang dalawa. Leon, Iris, siya ba ang lalaking nagligtas sa iyo? Napatulala si Ariel. Ilang beses na binanggit ni Iris ang pangalan ni Leon, kaya hindi niya ito nakalimutan. Tama iyan, siya iyon. Tumango si Iris. Papaano po kaya, si Ariel ay parang tinamaan ng kidlat. Nabasag sa kanyang isipan ang imahe ng puting nakadamit na si Adonis. Ang kanyang pag-asa ay napakataas, kaya ang pagkabigo ay malaki. Siya ay hindi kapani-paniwalang nabigo. Iris, di ba sabi mo napakagwapo niya? Paano siya naging gwapo? Wala akong masabi. Maasim ang mukha ni Ariel. Hot at sexy ang kanyang katawan, ngunit punong-puno ang mukha ng paghamak. I think he looks okay. Namula ang magandang mukha ni Iris ng bahagya.
Ang sinabi niya kay Ariel kanina ay dapat sa pagitan lang ng matalik na magkaibigan. Gayunpaman, naibuhos ni Ariel ang lahat sa harap mismo ni Leon. Biglang uminit ang mukha niya. Hindi niya alam kung paano pa niya haharapin si Leon. Mas malala si Ariel. Pakiramdam niya ay magsusuka na siya ng dugo. Malaki ang pag-asa niya sa lalaking iyon. Sinimulan pa niyang sambahin ang perpektong lalaking iyon mula sa kanyang mga pantasya. Gayunpaman, hindi niya akalain na ganoon ang kabayanihang lalaki, yung sisi nakakakilala lang niya kanina. Napakalaki ng epektong dinanas niya. Pakiramdam niya ay siya ay naloko ng todo ni Iris. Huminga ng malalim si Iris at bumalik sa katinuan. Leon, kailangan ko ng administrative secretary. Gusto kong ikaw ang maging sekretarya ko. Ano sa tingin mo? Kung hindi mo gusto, maaari kitang bigyan ng ibang posisyon. Masaya ako dito. Siyempre, ako, hindi ka panipaniwalang sinabi ni Leon na masaya habang tumatango-tango siya. Nag-ayos si Iris ng mas magandang trabaho kaysa sa inaasahan niya. Marami pa siyang matututunan sa pamamagitan ng pananatili sa tabi ni Iris. Gustong-gusto niya ang trabaho. Sa mga mata ni Ariel, pinatunayan niya na siya ay isang kapatid sa pamamagitan ng pagtanggap ng trabaho bilang isang sekretarya. Other than that, I have to remind you that the company has its own rules. Sana masunod mo sila. Huwag kang umasta na parang ikaw ang may-ari ng lugar dahil lang sa utang na loob ko sa iyo. Dagdag ni Iris. Alam ko, magtatrabaho ako ng maayos. I won't betray your trust, seryosong sabi ni Leon. Isang kontentong ngiti ang pinakawalan ni Iris bago tumingin kay Ariel. Ariel, sumama lang si Leon sa kumpanya at walang alam. Pansamantala ko siyang ipapaubaya sa iyo. Gawin ang iyong arrangement para sa kanya. Mariing pinandilatan ni Ariel si Leon, na walang ganang tumango. At saka, inayos ko si Leon na maging secretary ng Pangulo dahil gusto ko siyang sanayin ng maayos. I don't want someone else to know about what happened between the two of us, so don't spread it around, sabi ni Iris. Mas mabuting turuan ng isang tao kung paano mangisda kaysa bigyan siya ng isda sa loob ng isang araw. Alam ni Iris na hindi ganoon kakaya si Leon. Inayos niya na nasa tabi niya si Leon dahil gusto niyang palawakin ang kaalaman ni Leon pati na rin sanayin ang kakayahan sa organisasyon ni Leon. Pagkatapos, kahit na umalis si Leon sa kumpanya sa hinaharap, siya ay makapag-ukit ng isang negosyo para sa kanyang sarili o magkaroon ng isang karera bilang isang executive sa isang kumpanya. Iyon ang paraan niya para mabayaran si Leon. Naiintindihan ko. Don't worry, hindi ko hahayaang kumalat, ani Ariel nang ngumiti. Alam niya kung ano ang inaalala ni Iris. Si Leon ang tagapagligtas ni Iris. Kung alam ng mga tao sa kumpanya na iyon, magkakaroon ng maraming mga tao na magsisikap na makipagkaibigan kay Leon. Kung nangyari iyon, ang pagsasanay kay Leon ay magiging ganap na pangalawa. May pagkakataon na tuluyang masira ni Leon ang kanyang kinabukasan dahil sa ilang nakakaakit na alok. Let's go. I'll bring you to the Human Resources Department to get your documentation first. Sumulyap si Ariel kay Leon bago tumalikod at lumabas ng opisina. Sinundan siya ni Leon. Matapos gawin ang dokumentasyon, dinala ni Ariel si Leon sa harap ng Departamento ng Pangulo. Leon, sa aming kumpanya, ang sekretarya ng Pangulo ay nasa ilalim ng Departamento ng Pangulo. Dapat kang magulat muna sa departamento at alamin ang mga lubod mula sa opisina sa loob ng ilang araw. Once you get the basics down, I'll personally guide you, simpleng sabi ni Ariel. Sa Elegante Group, ang assistant ng presidente ay isang mataas na ranggo na executive sa loob ng kumpanya. Malaki ang kapangyarihan niya at halos kapantay niya ang vice-presidente at ang general manager. Ang kalihim ng Pangulo ay namamahala lamang sa pagpapatakbo ng mga gawain para sa Pangulo. Maliban sa bahagyang mas magandang sweldo, ang kalihim ay walang tunay na kapangyarihan. Gayunpaman, ang sitwasyon ni Leon ay medyo mas espesyal. May intensyon si Iris na sanayin siya. Siya ay inaako lamang ang posisyon ng isang sekretarya sa sandaling ito. Sa hinaharap, magkakaroon siya ng kapangyarihan gaya ni Ariel.
Sige, marami pa akong gagawin. Go over and report yourself. Tumalikod na si Ariel para umalis pagkatapos noon. Pinunasan ni Leon ang kanyang ilong at mag-isa na nagtungo sa opisina. Ang departamento ng Pangulo ay nahati sa dalawang bahagi, ang panloob na tanggapan, at ang panlabas na tanggapan. Ang panloob na opisina ay kung saan nagtatrabaho ang pinuno ng departamento ng Pangulo. Samantala, ang panlabas na opisina ay para sa pangkalahatang mga gawain. Ang departamento ng Pangulo ay isang mahalagang departamento na gumawa ng mga desisyon sa loob ng kumpanya, na tumutulong sa Pangulo sa pang-araw-araw na negosyo. Ganoon din ang pinuno ng departamento ng Pangulo ang ranggo bilang katulong ng Pangulo. Pareho silang nasa ranggo ng mga direktor. Pareho silang pangunahing miyembro ng istruktura ng kapangyarihan ng kumpanya. Dahil malapit si Ariel kay Iris, mas mataas ang kanyang kapangyarihan kaysa sa pinuno ng departamento ng Pangulo. Sa opisina, nakaupo sa harap ng mesa si Joseph Conrad, isang matambok at kalbong lalaki na mga 50 taong gulang. Hinarap niya ang isang batang babae na mukhang kinakabahan. Ang batang babae ay mga 21 o 22 taong gulang. Siya ay may maselan na tampok sa mukha at napakaganda at maamo. Nakasuot siya ng malaki at black-rimmed na salamin na nagtatago sa kanyang magandang hitsura. Siya ay medyo maliit at simple ang pananamit, ngunit ito ay hindi gaanong naitago ang kanyang likas na kagandahan. Ang batang babae ay tinawag na si Lily Cameron. Isa siya sa 3 kalihim ng Pangulo, ang kanyang ranggo ay kapareho ng kay Leon. Siya ang sekretarya ng pang-araw-araw na gawain, habang si Leon ay ang administrative secretary. Maliban doon, ang mga kalihim ng Pangulo ay may 2 direktang nakatataas. Ang una ay ang Pangulo, habang ang pangalawa ay ang pinuno ng opisina ng Pangulo. Miss Cameron, napunta ka na sa kumpanya mahigit 1 buwan. Naging disente ka sa mga tuntunin ng kalidad ng iyong trabaho, ngunit hindi ka pa rin nagre-react ng mabilis sa anumang mangyayari. Hindi pa rin ako nasisiyahan sa iyong pagganap. Sa tingin mo, paano natin dapat tugunan iyon? Pinikit ni Joseph ang kanyang mga mata habang kumikinang ang kanyang mga mata na may masamang intensyon. Labis na natakot si Lily. Nagmamadali niyang ibinaba ang kanyang ulo, Mr. Conrad, magsusumikap ako sa hinaharap. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Hindi naman sa hindi na kita mabibigyan ng isa pang pagkakataon, ngunit depende ito sa kung paano mo sasamantalahin ang pagkakataong iyon. Naglakad si Joseph sa harapan ni Lily at hinawakan ang mapuputi at maselan na mga kamay ni Lily, itinaas ang kamay nito sa braso nito. Anong ginagawa mo? Nagulat si Lily nang binawi niya ang kanyang kamay, tinutulak ang mga kuko ni Joseph. Miss Cameron, may ilang mga patakaran pagdating sa lugar ng trabaho. Naniniwala akong makukuha mo ang sinasabi ko. Malamig na ngumuso si Joseph, na nagpapahayag ng kanyang sama ng loob. Anong rules? Nagulat si Lily. Nang makita ang kanyang nalilitong reaksyon, hindi maaaring maging si Joseph ay mag-abala sa paglalagay ng pagkukunwari. Hinawakan niya ang baba ni Lily at ngumiti, "Let me be more straightforward. Napakaganda mo, at gusto kita. Basta handa kang samahan ako kahit minsan, hindi lang kita bibigyan ng pagkakataon, sisiguraduhin kong makakapasa ka agad sa probation mo." Namutla ang mukha ni Lily, at agad na naunawaan ang nangyayari. Mr. Conrad, pasensya na. Hindi ako ganoong tao. Hinahanap mo ang maling tao. Si Lily ay mukhang isang hindi kapani-paniwalang takot na kuneho. Lumingon siya at agad na sinubukang tumakbo. Hindi kapani-paniwalang kalmado si Joseph habang sinabi niya sa pag-urong ni Lily, "Mas mabuting pag-isipan mo ito. Sa sandaling maglakas loob kang umalis sa opisinang ito, maaari kang magpaalam sa iyong trabaho. Ayusin mo na ang mga gamit mo at umalis na kaagad." Agad namang huminto si Lily. Labis siyang naapektuhan sa mga salitang iyon. Kakatapos lang niya sa Springfield University, at nagtrabaho lang sa kumpanya ng mahigit 1 buwan. Hindi pa nga siya nakapasa sa probation niya. Kung gusto ni Joseph na tanggalin siya, napakadali. Naranasan ni Joseph ang mga bagay na ito,
natural na hindi niya hahayaang mawala ang ganoong magandang pagkakataon. Mabilis siyang lumapit kay Lily at inabot ito. Miss Cameron, alam ko na kasalukuyang nasa ospital ang nanay mo. Kailangan ng kapatid mo na mabayaran din ang kanyang mga bayarin sa unibersidad. Kung mawawalan ka ng trabahong ito, dapat mas alam mo kaysa sa akin kung ano ang mangyayari. Nawala agad ang isip ni Lily sa mga salitang iyon. Ang sinabi ni Joseph ay umaatake sa lahat ng kanyang kahinaan. Iniwan ng kanyang ama ang pamilya at nawala noong siya ay bata pa. Ang kanyang ina ang nagsumikap ng husto na palakihin siya at ang kanyang kapatid. Thankfully, marami sa kanya na tinulungan sila ng mga kamag-anak, na kung paano siya nakapasok sa unibersidad. Gayunpaman, ang kanyang ina ay nagtrabaho ng husto at napunta sa ospital. Nakapasok na rin ang kapatid niya sa unibersidad, kaya medyo malaki ang kailangan ng kapatid niya para sa mga bayarin sa pag-aaral at pang-araw-araw na gastusin. Lahat ng gastusin ng pamilya ay nasa balikat niya. Kasabay nito, dinala niya ang mga pag-asa at pangarap ng marami sa kanyang mga kamag-anak. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng magandang trabaho pagkatapos niyang magtapos. Siya ay naging kalihim ng Pangulo sa Elegante Group. Kahit na walang gaanong kapangyarihan ang sekretarya ng direktor, ito ay posisyon pa rin na may malaking sweldo. Kahit nasa probation siya, mahigit 1,000 pa rin ang sweldo niya. Hanggat naipasa niya ang kanyang probisyon, ang kanyang sweldo ay madaling tumaas ng higit pa. Higit pa rito, nagawa ng kalihim ng Pangulo na regular na nakikipag-ugnayan sa Pangulo. Hanggat siya ay nagsumikap at nakakuha ng pabor ng Pangulo, gagawin niyang makakuha ng mga promosyon at mas mataas na sweldo. Magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan. Naapektuhan ng trabaho ang kanyang kinabukasan, ang mga bayarin sa medikal ng kanyang ina, at ang pag-aaral ng kanyang kapatid. Kung mawalan siya ng trabaho, masisira ang lahat. Ang mga kahihinatnan ay hindi isang bagay na kakayanin niya. Mr. Conrad, please let me off, pakiusap ni Lily. Ang gulo ng iniisip niya, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Lily, ang mga magagandang babae ay dapat hangaan ng mga lalaki. Dapat mong gamitin ng maayos ang iyong mga pakinabang. Huwag mag-alala, hanggat kasama mo ako, ginagarantiya kong makakakuha ka ng mga promosyon at mas mataas na sweldo sa hinaharap. Magagawa mong makamit ang anumang gusto mo sa kumpanya. Isang ngiti ang pinakawala ni Joseph habang inabot at hinawakan si Lily, sinasamantala ang katotohanang magulo ang iniisip nito. Nagsimulang gumalaw ang mga labi niya patungo sa magandang mukha ni Lily. Nais ni Lily na magpumiglas at lumaban, ngunit naisip niya ang kanyang ina na nakahiga sa kama ng ospital, pati na rin ang pag-aaral ng kanyang kapatid. Bigla siyang nawala ng lakas ng loob na lumaban pabalik. Biglang napuno ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa ang mukha niya. Knock, knock, knock. Sa sandaling iyon, isang katok ang maririnig sa pinto. Itinulak ni Leon ang pinto at pumasok sa loob dala ang mga dokumento mula sa Human Resources. Sa pagtingin sa nangyayari sa opisina, natigilan si Leon. Hindi niya alam kung paano magre-react. Nagising si Lily mula sa kanyang pagkatulala nang pumasok siya. Namula siya sa sobrang pula habang nagmamadaling itinulak si Joseph palayo. Ang pagpasok ni Leon sa opisina ay nagpatigil sa kanya sa pagkuha ng isang bagay na malapit nang mahulog sa kanyang mga kamay, at si Joseph ay galit na galit. Pinandilatan niya si Leon, "Brat, sino ka? Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok dito? Lumayas ka." "I'm sorry, I wasn't trying to interrupt you." Isang awkward na ngiti ang pinakawala ni Leon habang nagmamadaling umatras. Saktong isasara na niya ang pinto, bigla niyang sinalubong ang tingin ni Lily. Hindi kapani-pani walang naluluha si Lily habang tinitigan siya nito na tila humihingi ng tulong. Hindi man kilala ni Lily kung sino si Leon, umaasa siyang makakaramdam si Leon at baka matulungan pa siya. Bam! Sa pagsara ng pinto, nawala rin ang pag-asa ni Lily. Sa totoo lang, alam niya na si Joseph ay napakalakas. Hindi lang siya nasa tuktok ng opisina ng Pangulo, isa rin siya sa mga pinakama-impluwensyang tao sa loob ng kumpanya. Kahit sino pa si Leon,
walang paraan na mailigtas siya ni Leon. Naiwan man si Leon, magdudulot lang ng gulo si Leon para sa kanyang sarili. Lily, ituloy natin. Si Joseph ay nagpakawala ng isang masayang ngiti habang siya ay sumugod kay Lily na parang nagugutom na tigre. Alam ni Lily na malamang hindi niya matatakasan ang kahihiyan. Napapikit siya sa kawalan ng pag-asa, na may walang pag-asang luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Kriek, biglang bumukas muli ang pinto, at naglakad pabalik si Leon sa loob. Iminulat ni Lily ang kanyang mga mata nang marinig ang tunog, at nakatingin kay Leon na hindi makapaniwala. Hindi niya maintindihan kung bakit si Leon ay bumalik. Sa kanyang pagkabigla, nagsimulang mag-isip si Joseph kung gagawin niya ito. Bumalik ka pa ulit dito. Brat, bingi ka ba? Hiniling kong lumayas ka dito, bakit ka bumalik dito? Galit na sinaway ni Joseph si Leon. Mr. Conrad, ako ang sekretarya ng bagong pangulo, si Leon Wolf. Miss Summers asked me to report to you, mahinahong sabi ni Leon. Nagtrabaho siya sa kumpanya ng Mansons ng 3 taon, kaya medyo alam niya ang tungkol sa mga hindi sinasabing panuntunan sa lugar ng trabaho. Kung talagang papayag si Lily, hindi na niya susubukan na makialam. Gayunpaman, sinaman siya ng tingin ni Lily. Halata naman na siya ay pinipilit. Ang kawalan ng kakayahan at kawalan ng pag-asa sa mga tingin ni Lily ay naantig sa kanyang puso. Kahit na ang kanyang pagkatao ay nasa malambot na bahagi, siya ay isang matuwid na tao. Nagkaroon siya ng ilang hilig sa puso. Nang makita niyang sasamantalahin na ang isang mahinang babae, hindi niya ito hinayaang mangyari. At least, hindi iyon papayagan ng kanyang konsensya na mangyari. I don't care who you are, lumayas ka dito ngayon din. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Galit na galit si Joseph. Sa sobrang galit niya ay gusto niyang punatan si Leon. Labis na nag-aalangan si Leon. Nasa likod niya si Iris, kaya hindi siya natakot kay Joseph na pagbabanta. Gayunpaman, nilinaw na ni Iris na siya nga ay hindi upang ibunyag ang relasyon, ni hindi niya nais na gawin niya ang gaya ng gusto niya sa kumpanya. Si Joseph pa rin ang kanyang direktang superior sa pangalan sa huli. Higit pa rito, isa rin si Joseph sa mas makapangyarihan na mga tao sa kumpanya. Siya ang may kontrol sa marami sa kita ng kumpanya. Hindi magiging maganda para sa kanya na mauwi sa salungatan sa kanyang superior sa pinakaunang araw na nagsimula siyang magtrabaho. Kung ang isyo ay tumaas pa at ito ay naapektuhan ng kumpanya sa anumang paraan, ang impresyon ni Iris sa kanya, maaapektuhan siya ng husto. Nakita niya si Leon na walang sinasabi pabalik. Naisip ni Joseph na natakot si Leon. Natawa siya at sinabing, anong tinatitigan mo? Lumayas ka. Mr. Conrad, nagre-report ako sa iyo ayon sa mga regulasyon ng kumpanya. Sa palagay ko ay hindi angkop para sa iyo na hilingin sa akin na umalis. Leon clenched his teeth, summoning at pataasin ang kanyang determinasyon sa huli. Noon, iniligtas niya si Elder Manson nang hindi hiniling ang kahit ano. 2 araw na ang nakakaraan, inilagay niya ang kanyang buhay sa linya upang mailigtas si Iris. Walang paraan na hindi niya mapapansin si Lily. We're just a new secretary, how dare you talk to me like that? Ang yabang mo, galit na galit si Joseph. Tinuro mismo ni Joseph ang ilong ni Leon, brat, you're fired sa sandaling ito. Lumayas ka ngayon din. Oo, bago lang talaga ako, pero wala naman akong ginawang masama. Paano mo ako mapapaalis ng walang dahilan? Tumanggi si Leon na tanggapin ito. Paano? Pinaaalis kita dahil ako ang iyong superior. Malamig na ngumiti si Joseph. Hindi lang ikaw ang superior ko, nandyan din ang presidente. Tatanungin ko si Miss Young ngayon kung gusto niya akong tanggalin. Napakalma ni Leon habang tumalikod para umalis. Nagtrabaho siya sa Manson sa loob ng 3 taon, kaya hindi siya isang kompletong rookie na walang alam. Hindi siya matatakot sa mga sigaw ni Joseph. Ikaw, manatili ka dyan. Namula si Joseph sa galit. Halos mawala na siya sa kanyang sarili sa sobrang galit. Kahit na mayroon siyang kapangyarihan na tanggalin si Leon, hindi pa rin siya ang boss ng kumpanya sa huli.
Kung hindi nilabag ni Leon ang alinman sa mga alituntunin ng kumpanya, hindi masyadong nararapat na sibaki niya si Leon ng ganoon na lamang. Kung dadalhin ang bagay kay Iris, malalagay siya sa masamang posisyon. Ibigay mo sa akin ang iyong dokumentasyon sa ngayon. Si Joseph na nilunok niya ang galit habang kinukuha niya ang mga dokumento ni Leon. Ang layunin ni Leon ay tulungan lamang si Lily. Since si Joseph na napaatras ng isang hakbang, hindi na niya iisipin ang bagay na iyon. Nagsindi ng sigarilyo si Joseph habang tinitingnan ang mga dokumentong nasa kanyang kamay habang binabalak niya ang kanyang mga susunod na hakbang. Hindi lang isang masayang okasyon ang sinira ni Leon para sa kanya kundi pati na rin ang pagwalang respeto sa kanya. Kung hindi niya ipinakita kay Leon kung ano ang mga kahihinatnan niyan ay, walang paraan na magiging siya ay kayang lunukan ang frustrations niya. Secretary ka ba? Haha, wala akong nakitang lalaking kalihim sa maraming taon. Walang hiya ka, gawan mo ako ng tasa ng kape. Itinulak ni Joseph ang mug ng kape sa kanyang mesa sa mga kamay ni Leon. Mr. Conrad, let me do it, sabi ni Lily habang tinitingnan si Leon na may pagpapasalamat na pagpapahayag. Hindi, hayaan mo siya. Malamig na sabi ni Joseph. Ang paggawa ng kape at paggawa ng mga gawain ay trabaho ng isang sekretarya sa huli. Walang dahilan si Leon para tanggihan ito, kaya tinanggap niya ang mug. Bas again. Bago pa kunin ni Leon ang mug, kumalas si Joseph sa kanyang pagkakahawak at ibinagsak ang mug sa lupa, at nabasag ito. Napakawalang kwenta, hindi ka man lang nakahawak ng mug ng maayos. Anong silbi ng kasama kita? Galit na galit si Joseph habang sinasampal si Leon. Kabanata 30, Sampal. Napahawak si Leon sa kanyang mukha nang maramdaman ang nag-aapoy na sakit sa kanyang mukha. Galit na galit siya, alam niyang sinasadya ni Joseph iyon. Gayunpaman, nakasanayan na niyang kutsain at hiyain habang kasama niya ang mga Manson. Ginawa rin siyang maamo ng mga Manson. Sa pagharap sa mga aksyon ni Joseph, pinili niyang lunukan ang kanyang galit. Anong tinitingin-tingin mo? Magmadali at kunin ang mga piraso. Linisin mo ito. Nagalit si Joseph. Nagpipigil ng galit si Leon habang nakaluhod para kunin ang nabasag na mug. Sinusubukan mo akong kalabanin. Kailangan mong palaguin ang isang pares ng eyeballs, aso. Masyado ka pang bata para dyan. Malamig na tumawa si Joseph at tinapakan niya ang kamay ni Leon, itinulak pababa ang kanyang mga paa. Ang mga matutulis na tipak ay nasa ilalim ng palad ni Leon. Nakaramdam siya ng matinding sakit nang tumusok kaagad ang mga pira-pirasong iyon sa kanyang palad, na naging dahilan ng pagdugo niya. Napabuntong hininga si Leon habang binawi ang kamay sa hindi kapani-pani walang mabilis at malakas. Tinapakan ni Joseph ang kamay ni Leon gamit ang isang paa nito. Siya ay nahuli at nadulas, nahulog sa kanya pabalik na may putok. Basura, gusto mo na bang mamatay? Galit na galit si Joseph. Ipinadala niya ang kanyang kamay na nakahawak sa upos ng sigarilyo sa mukha ni Leon. Tinaas ni Leon ang kanyang kamay sa gulat, at ang upos ng sigarilyo kahit papaano ay nataman ang kamay niyang nasugatan. Ang init at sakit sa loob halos mapatalon siya sa kinatatayuan ng palad niya. Kusang gumanti siya at hinampas ang kanyang kamay pasulong, na tumama sa dibdib ni Joseph. Bang! Ang matabang katawan ni Joseph ay pinalipad, na humahampas sa desk sa likod niya. Sa isang malakas na putok, kahit na ang desk na gawa sa matibay na kahoy na nagkaputol-putol. Dumura si Joseph ng isang subaw ng dugo. Tila babagsak ang kanyang mga buto sa buong katawan. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang dibdib, hudyat na marahil ay nabali niya ang hindi bababa sa 2 o 3 buto sa kanyang tadyang. Napatulala si Lily sa nakita. Napatulala rin si Joseph sa ginawa ng lalaking ito. Si Leon ang pinaka-natulala sa kanilang lahat. Parang hindi siya ang nanakit kay Joseph. Hindi nila alam ito, ngunit si Leon ang higit na natigilan sa kanilang lahat. Hindi niya ginawa, at hindi alam kung kailan siya naging malakas. Kailan ako naging napakalakas? Tumingin si Leon sa kanyang kamao sa hindi paniniwala. Hindi lang niya pinalipad si Joseph ng ilang talampakan, pati siya ang naging dahilan ng pagdura ni Joseph ng dugo.
Paano nangyari iyon? Pwede bang? Medyo lumukso ang puso ni Leon, at mabilis na naalala na sinubukan niyang magsanay ng Sage Arts noong nakaraang gabi. Malabo niyang napagtanto na ang kanyang lakas ay tila bumuti ng ilang beses. Maaaring may kaugnayan ito sa kanyang pagsasanay noong nakaraang gabi. Hindi siya makapaniwala na naging ganoon kalakas siya kahit nasa initial stage pa lang siya ng energy refinement. Kung mas lalo niyang pagbutihin ang kanyang sarili, hindi ba siya magiging mas malakas? Natuwa at natuwa si Leon. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niya kung gaano kahanga-hanga ang Sage Arts. Sa sandaling iyon, naalerto ang mga empleyado sa labas ng opisina. Marami sa kanila ang tumingin sa loob upang makita kung ano ang nangyari. Anong nangyayari? Si Mr. Conrad ay nasugatan ng isang tao. May tumawag para sa seguridad. Laking gulat ng lahat nang makita ang gulo sa opisina, pati na rin ang pagluwa ng dugo ni Joseph. Nang makabawi si Leon mula sa kanyang pananabik, 5 hanggang 6 na security guard ang sumugod. Sa mga security guard, may isang binata na tinatawag na Donald Conrad. Siya ang pinuno ng seguridad para sa kumpanya. Siya ay nasa 30s at may matipuno at panlalaking katawan. Siya ay mukhang hindi dapat makipag-away sa sinuman. Tito Joseph, anong nangyari sa iyo? Sinong nanakit sa iyo? Natigilan si Donald. Mabilis siyang lumapit at tinulungan si Joseph pataas mula sa sahig. Hindi ka pani-paniwalang mapotla ang mukha ni Joseph. Makalipas ang ilang sandali, nabawasan na ang sakit sa kanyang dibdib. Donald, sinaktan ako ng lalaking ito dito. Kunin ang iyong mga lalaki na turuan siya ng leksyon. Maghiganti ka sa akin. Tiyaking hindi ka magpapakita ng anumang awa. Tatanggapin ko ang anumang kahihinatnan. Itinuro ni Joseph si Leon at marahas na sinabi.